Ako nga pala si Raymart. So, nag-move kami sa Canada last 2023. Yung wife ko yung student, then ako yung open work permit. So, napakaraming pinagdaanan kasi sa loob ng 10 years namin sa Dubai. So, yung mga naipon namin na save namin, dito namin nilaan for a better future dito sa Canada. So, talagang kahit naman sa Dubai, nag-start kami from zero, from scratch. Dito rin sa Canada, nag-start kami kasi nga maraming adjustment na magaganap. In terms yung sa work mo nga, kailangan mong mag-PR dito kasi yun naman talaga yung pangarap ng karamihan, mag-PR at maging citizen ng Canada. So, nag-move kami dito, hindi lang naman para sa amin kasi tumatanda na kami. So, for our kids in the future, kung loobin na dumating na yung mga kids na yun. So, sa Canada naman, nung nag-move kami, nabanggit ko nga kayo na sobrang daming struggle na naganap sa work namin, sa mga pagpaprocess, and then dumating yung point na sobrang mas nahihirapan ka kasi yung hindi lang yung everyday life mo yung nag-struggle ka, pati yung pathway na dapat na para sa'yo, parang lalong umihigpit kasi there's a lot of changes, there's a lot of na binabago nila yung mga rules nila. Ang daming mga changes na nangyayari sa mga rules, sa mga pathway. May mga nagsara, may mga nag-open, may mga nag-limit lang yung mga allocation nila. So para sa akin, yung pag-move namin sa Canada, so worth it pa rin naman kasi everyday naman talaga kailangan i-survive mo yung mga challenges mo sa kahit saan pa yan, sa trabaho, sa pamilya, everyday life. And worth it pa rin talaga na mag-move ka pa rin dito kasi open pa rin naman sila. So medyo binabalanse lang nila lahat ng mga rules and regulation nila. Then para naman sa mga gustong sumuko pa rin sa Canada, kailangan ihanda nyo lang yung sarili nyo, yung tatagan nyo, tsaka yung kapit nyo kay Lord kasi yun yung pinakamalaking sandatan nyo para magtagumpay sa mga pangarap nyo. Tunay na pagmamahal ay hindi nasusuka. Ito'y nag-aalay ng marangal at tapat. Mga puso natin sabay pumipintig, pagtutulungan ng tinitibok ng dibdib. Ako nga pala si JB, galing ako sa Pilipinas at taga Pampanga at punta nga pala ako dito sa Canada as a international student. Actually, hindi biro ang maging isang international student kasi nga yun nga, marami kang sacrifice na haharapin na unang-una yung finance mo, malalayo ka sa pamilya mo. Hindi biro talaga kasi sobrang hirap, ang laki ng adjustment mo. Siyempre, yung language barrier natin and thankful na rin ako kasi may naging sponsored sa akin dito para pumunta, lalo na yung tita ko. Sobrang thankful ko and syempre hindi biro kasi lalo na may limited hours ka lang para mag-work and kulang din sa budget. Isa lang naman din ang gusto natin sa ma-PR dito sa Canada at eventually makatulong. 2 years ako nag-aral dito sa Canada as international student and nandito ako sa Saskatchewan and yun nga, isa rin na nalabanan natin dito is yung lamig, yung snow and di rin biro kasi lalo na sa mga wala pa mga sasakyan, mga naglalakad lang dito. Patuloy lang tayo mangarap hanggang matupad yung dream natin. Huwag tayong susuko, laging mag-pray and yun nga, sabi nga nila, di ba? When the time is right and yun, everything will be okay and maghintay lang tayo, matutulong tayo maghintay at yun, matutupad. Lagi lang magdasal at manalig and isipin lang natin na yung mga taong sumusuporta sa atin at handa tayong suportahan hanggang dulo. Laban lang, lahat ng bahay kasi ay dapat natin pinagpapaguran yan. Hindi talaga biro and yun nga, hopefully sa darating at na araw o panahon maging okay lahat ng mga policies, mga rules dito sa Canada and lahat tayo sana as a international foreign worker or something na maging successful tayo sa buhay natin and matupad lahat ng pangarap natin. Yun lang. May tayo sa bawat
sabay nagsisikap sa iisang pangarap. Magkaramay sa buhay, magkasama sa laban at tagumpay. Sabay tayo, ikaw at ako, gawin natin mas masayang araw ito. Tayo na sa liwanag, magiging tama ang lahat. Sa love, joy, and hope, sabay tayo ngayong Pasko. Sabay tayo ngayong Pasko. Sabay tayo ngayong Pasko. Hi, good morning, good evening, and good afternoon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Neko James Yanes. Nag-iinsang Inday Chokit po dito sa North Battleford. Actually, galing po akong Saudi Arabia at nagtrabaho po ako sa isang coffee shop for 6 years. At saka naisipan ko din pong pumunta dito sa Canada. Nagbabaka sakali na yumaman dito. Pero parang hindi naman. Pero nag-work po ako dito sa Coffee Tim Hortons. Kibali, 1 year na po ako dito sa Canada. Ang mga experience po dito ay, akala ko po nung una ay madali, pero grabe po pala. Tiral na kayod kalabaw ka dito, kumpara sa Pinas, kumpara sa Saudi Arabia, at saka sa mga nagbabalak na mag-Canada. Payo ko po sa inyo, better po na mag-prepare kayo ng maraming kumot at saka maraming pasensya. Ngayon po, Pasko po ngayon. So, let's spread love, positivity, and kindness all over the world po. Merry Christmas po sa inyo. Mga kapamilya, kapuso at mga kapatid, kung nais niyo pong maging happy at maging positive ang buhay, i-follow niyo rin po ako sa aking Facebook page na Inday Choki para po lagi tayong happy, happy, happy! Thank you po! Kung ramdam mong di ka nag-iisa, Sa bagong bukas, magtitiwala ka. ano mang kaunti na ating makakaya, ang mabuting hangarin nagbibigay ng saya. Hi, ako nga pala si Jerome. Napunta kami ng Canada dahil na-hire ang asawa ko as a nurse. Ang reason namin bakit ang Canada ang pinili namin is para sa future ng anak namin. Siyempre, sa Canada, magandang benefits dito. And so una, mahirap. Pero laban lang. Soon, sana makuha na rin natin yung residency na status na hinahangad natin. Sabay tayo, sa lahat ng nais, ako'y kasama mo. Hi, so we are the Enriquez family here at North Battleford, Saskatchewan. Ako nga pala si Lloyd. Regine. Regine. And this is Abby Potpot Aiden Revy. Aiden, sa aming bagong baby. So dumating kami sa Saskatchewan July 2023. So wala naman ibang goal para pumunta dito, kundi mag-try magkaroon ng pamilya. And after 2 years, masaya kami dahil sa lahat ng wish namin, eto na yung regalo sa amin. So, ayun, mahirap sa umpisa, totoo. Hindi Pero, naging madali. sabi nga niyan, pagka Pilipino ka, kahit saan ka magpunta, tumigaw ka ng kuya, ate, sigurado may lilingon sa'yo. So, hindi namin naramdaman na nag-iisa kami dito dahil napakababait na mga Pilipino, mga kabayan, and even na mga taga dun din sa lugar namin, sa Bicol region, napakarami. Hindi kami nahirapan masyado mag-adjust. Marami nagturo sa amin. Since andito yung relative mo, may nag-guide, kumbaga yun nga, yung adjustment hindi ganun kahirap. Although, yung sa work, malaking ano yun. Malaking adjustments pagdating sa trabaho. Kasi Off namin. dito, ang puhunan talaga ay yung katawan. Oo, physical. Health is wealth dito. Physikalan talaga ang trabaho dito.
Sa amin na hindi sanay noong araw sa Pilipinas, kinailangan talaga namin tiisin. At ngayon, okay na. So, kahit mag 12 hours tayo, 16 hours duty tayo, kaya natin yan para sa pangarap. Sa Para future. sa future. Kasi yun din naman talaga yung pinunta natin, yung future ng kids, ng family. Saka pagka nagkabibi ka sa Canada, free. Walang babayaran. Oh. Siguro ang take away lang sa journey namin dito sa Canada, hindi ka nag-iisa. Lagi kang may kasama, laging magtutulong. Saka, yun nga, the hardest part of being a TFW is paano ka makakapunta dun sa stage na magkakaroon ka ng permanent residency. And yes, napakahirap kasi alam naman natin na hindi ganun kadali. May papayo ko lang, never lose hope. Magdasal ka hanggat kaya mo. Hindi, Gising mo, dasal ka lang ng dasal. Kasi dito, wala kang ibang kakampi dito, kundi sarili mo, kapamilya mo kung may kasama ka. Pero yung pinakang kakampi mo talaga dito, lagi yun Diyos. So, the only way to communicate with the Lord is by prayer. Kapaskuhan, Kabicolano. Hello, ako po si Howell at ito naman po yung asawa ko. Si Girly. From Tarlac po kami. Sobrang excited kami ngayong Christmas kasi di pa kami kinakasal noon, mag-girlfriend-boyfriend pa lang kami. Sobrang pangarap na talaga namin magkaroon ng baby boy. Pero na kaming name noon if ever na ibigay siya sa amin. Kaya sobrang perfect Christmas gift talaga sa amin na dumating ngayon si Baby Hunter. Tapos ang due date ko pa is December 24, so sobrang sakto siya. May mga pinagdaanan mga kami this year, pero sobrang dami pa rin ng blessings na dumating sa amin. At yung pinakamagandang blessing na yun ay yung pagdating ni Baby Hunter. Kaya Merry ang Christmas! Merry Christmas! Sabay tayong aahon, sabay tayong sasaya, sabay nagsisikap sa iisang pangarap, Magkaramay sa buhay, magkasama sa laban at tagumpay. Sabay tayo, ikaw at ako,
magsisimula. Sagot sa dasal at sa gawa. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Kantahin natin sabay-sabay. True love in our hearts, a smile on our face. These make the world a much better place. Isigaw natin sabay-sabay. Walang mayaman, mahirap, pantay-pantay. Sabay-sabay nagsisikap, sabay-sabay nangangarap. Sabay tayo sa bawat pagtibok ng ating puso.